Attorney Claire Castro, paliwanag nyo. Sinong tinutukoy, Attorney Claire, matalino ka eh. Sinong tinutukoy na competent judicial authority dito sa Pilipinas? Ang isa sa napag-usapan, at ito yung napansin ko nandyan, ito napansin ko lang na kasi ang isa ho sa pinag-uusapan ngayon ay yung nasunod ba ang prosesong dapat na gawin sa pag-aresto sa isang akusado sa ICC? Naging debatable yun, sabi ko nga sa iyo, maging sa mga abogado. Kasi yung, Section 59, Article 59 meron ho kasing, ng ICC. Yes, meron kasing Article 59 na tinatawag sa Rome Statute. Na dito ay nakapaloob ang karapatan, rights ng inaaresto. Yung inaaresto para dalhin sa ICC o yung may kaso sa ICC. Gaya ng nangyari kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Meron ba tayo dyan? Ano ba yung mga karapatan ng isang inaaresto base sa Article 59? Ayan, opo. Ang isa sa karapatan niya dyan ay dapat, una yan yan. Article 59 of the Rome Statute of the International Criminal Court o ICC. Yan. Kapag ka ang isang tao ay inaresto dahil sa request ng ICC, ang Estado, yung may custodial state, must follow its own legal procedure. Sundin yung kanilang sariling legal procedure. While ensuring compliance with the Rome Statute. Dapat ibig sabihin, susunod ka sa legal procedure ng bansa mo. Ng Pilipinas. Habang sinusunod mo yung Rome Statute. Ano ba yun? The arrested individual must be promptly brought before a judicial authority. Dalhin kaagad sa judicial authority. In the custodial state. The authority ensures that the arrest is legal and that the person's right have been respected. Dapat nirerespeto yung karapatan ng isang inaaresto. So, saan dapat dalhin pagka inaresto? Sa judicial authority ng bansa. Yung custodial state. Eto pa. The judicial authority must determine whether the person should remain in custody while awaiting surrender to the ICC. So, meron palang so, tutukuyin pala yung judicial authority kung yung tao ay dapat pang manatili sa kanyang kustodiya habang hinihintay yung pagsuko sa ICC. Sa pagdala doon. Pwede pala na nakalaya lang yan. Kasi, sige, wag ka na dito lang sa bahay. Hanggang hinihintay natin yung eroplano. Okay, dyan ka muna sa ospital. Pwede pala yun. Ano pa? Ano pang kondisyon? Right to apply for interim release. O pwede pa na mag-request yung akusado dyan at i-consider yung the seriousness of alleged crime. Where the suspect might plea or obstruct justice. Any relevant ICC recommendation. So pwede pa ng desisyonan ng judicial authority kung itong suspect na ito ay pwedeng palayain habang hindi dinadala pa sa ICC. So, tinutukoy doon judicial authority ng bansa, ng Pilipinas? Ng Pilipinas. Dito kasi dito si inaresto. Ano pa? Priority. Halimbawa, the National Court grants interim release, it must be considered the ICC's position on whether the suspect should remain in custody. So, kahit nasabihin ng korte, sige, palayain nyo yan. Habang hinihintay natin yung pagpapadala sa ICC, ang ICC pa rin ang masusunod. Ayun. Hindi, kaya gusto namin ikulong yan muna. Meron pa ba? Meron pa? Wala na. Wala na. Ayan, yun if the judicial process confirms the request validity, the custodial state must surrender the individual to the ICC as soon as possible. So, therefore, base dito sa Article 59, hindi na una yung as soon as possible, di ba? Sa bandang huli. Ang huli yan eh. Ang una muna, ihaharap siya sa isang competent judicial authority. Ngayon, eto ang tanong.
yan bang Article 59 na yan? Diyan muna tayo, huwag muna tayo lumayo. Oo. Na sinasabi na ang isang hinuli, akusado sa ICC, ay kailangang iharap sa isang competent judicial authority. Nasunod ba yan sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Well, ang sabi ng Department of Justice, DOJ, ay mukhang nasunod naman kasi sila ang umakto bilang judicial authority. Baka ikaw lang nagsasabi niyan. Pakinggan natin. Kung May meron ba- paliwanag sila dyan? Alam ko, meron kanina pinapaliwanag ni... Doon mismo sa Malacanang. Oo. Sa live interview. Oo, parang yun ang... Sige, pakinggan natin. Kasi baka, nangangamba kasi ako, baka inaakusahan lang natin sila eh. You're Tapos putting sasabihin words natin, mali sila. Oo nga, no? Oo nga. Oo. Sige nga. Sino yan, Jen? Si Yusek T. DOJ. DOJ. Okay nga, sige nga. Kasama doon sa panel discussion kanina. Pakinggan natin. Ang malaking pagbabaliktad dun sa posisyon nila yan, ano? Dahil habang pinapatupad namin yung warrant of arrest, sinasabi nila na wala na tayo sa Rome Statute, wala na tayo sa ICC, dapat hindi gamitin yung mga provision ng ICC, ng Rome Statute. Ngayon, dahil convenient, biglang ginagamit. Pero sa amin naman, no, may nakalagay dun sa Article 59 na dapat may competent authority, competent judicial authority na magsasabi, na magpapatunay na yung warrant, subject ng warrant of arrest ay CPRRD. Pangalawa na yun dumaan sa proseso, yung pagpatupad ng warrant of arrest sa kanya. At pangatlo na na ginalang lahat ng mga karapatan niya habang pinapatupad yung warrant of arrest. Ang nagsilbi bilang competent authority dito ay kami, no, ang Department of Justice. At in fact, yung Prosecutor General natin, napirmahan na niya yung certification at pinadala na natin sa ICC dahil ito ay isa sa kanilang mga requirements bago ma-turn over si PRRD sa kanila. Sa atin, may masama ba ng DOJ ang nagsilbi bilang competent judicial authority? Walang masama doon. Ayun! May masama ba kung ang umakto na ang Department of Justice ay siyang competent judicial authority? Ano sabi niya? Wala niyang masama ron. So, sila nga talaga ang umakto. Competent. Oo. Naku, maling-mali po kayo dyan, Yusek. Batay ka. Ha? Maling-mali kayo dyan. Baka sabihin, Abogado ba ito, si Yusek? Yusek, alam ko, yung undersecretary ng Department of Justice yan. Ako Tingnan mo, Jen, ha? Oo. Tatlong word. Competent. competent Judicial authority. Ay sabi niya, hindi. Department of Justice. Justice. Pwedeng competent. Oho. Pwedeng authority. Oo. Pero yung salitang judicial, kayo ba yan? Judicial, kayo ba? DOJ ba yan? Ako, pagkaraniwang mamamayan, Nelson, o baka sila nga. Dahil, Kasi Department of Justice sila. May justice, ha? Kagawaran ng katarungan yan eh. Kagawaran ng hustisya. itanong natin sa konstitusyon dyan. Ba? Teka, Sa- attorney, kumpanyero. Itanong natin sa konstitusyon. Baka sabihin ng atin nagmamanood din, nagmamalabis na kayong dalawa, umaakto na kayong abogado. Teka. Oo. Wala na naman si Kong Dante. Tayo na umakto rito, ha? No, baka may nakinunood din sa ating mga abogado. Tama ho, tignan natin. Baka hindi. i-message nyo po ang aming palatuntunan. Kung baka ho kami nagkakamalit, nagmamalabis na sa ating ipinapahayag. Eto, Jen, ha? Sino ba tinatanong mo? Constitutionalist ba yan? Itong Philippine Constitution, ha? Oo. Ano ba ang sabi sa konstitusyon? Oo. Pagka ang pinag-uusapan ay judicial authority. Sino ba yung mga yan? Tingnan mo dyan, ha? Ang judicial authority, di ba, authority, power yan eh. Oho, tama, oo. Judicial authority, Oo. judicial power. Di ba pwedeng judicial authority at judicial power, magkaiba pa. Okay. Oho. Ano bang tinutukoy na judicial power sa konstitusyon dyan? Ay yan po'y tumutukoy sa Korte Suprema at sa mga hukuman ng ating bansa. Ha? Hindi po pwede na... Kasi tatlo ang branch ng government eh. Judiciary. Opo, judiciary, Executive. at saka ang legislative. Legislative. Oo. Competent judicial authority. Nandun ba sa legislature yan? O legislative? Ay, hindi. Nasa executive? Hindi rin. Natural, nandun sa Judiciary. Competent judicial authority. Oho. DOJ ba ang competent judicial authority? Yan. Sige ka, tignan natin. Kasi yun sinasabi ni Yusek T. Sila niya ang... Makikita mo nga nandun sa bandang huli nung ano, pakita mo nga uli, dun sa bandang huli. Oho. Pinakita na nga doon, nakalagay na nga court di ba? Oho. National Court
Korte. Tsaka tinan mo, Jen, ha? Kailan pa ang DOJ ay naglabas ng judgment? Judgment. Judicial. Judgment o Hatol. hatol. Hindi pa. Oho. Pagka ang warrant ay tinitingnan mo, ang isang bagay tungkol sa pag-aresto ay titingnan mo kung legal o hindi, Oo. pagdidecide yan, judiciary yan, korte yan. Ayun. Hindi pwedeng, ay nandun ho naman kami ang competent judicial authority. Oo. Ayan, Di ba kasabi nila, di, sa piskalya, di ba, minsan meron nagpapasa rin kami kung ay may probable cause o wala. Ay, pagdating sa korte, sasabihin ng korte kung tama sila o mali, di ba? Oo, tama. Sila lang ang may karapatan na magpasya. Sa DOJ, hindi mo pwedeng sabihin na tama sila o mali dahil ang magsasabi lang ng tama o mali ang DOJ ang hukuman. Di ba? Yes. Sa- Siya ang may karapatang humatol eh. Yes. So, ewan ko lang kung paano nyo ipapaliwanag ito. Di ba? So, ibig bang sabihin, Nelson, doon sa pagkakabanggit mo, hindi pwedeng umakto ang Department of Justice bilang sila yung competent judicial authority? Hindi mo pwede. Kasi executive sila eh. Sila ang taga-implement nung hinihingi ng ICC. Oho. Magiging unfair na sila na yung implementor, sila pa ang judge, di ba? Siya pa ang judiciary, sila pa ang competent judicial authority. Hindi patas, di ba? Alam naman sabihin mo, oy, mali kami. Hindi natin dapat gawin ito. Oho. Di ba? Kasi yun nga ang kanyang contention eh. Kaya nga anya kami nandun eh para may presensya ng di ba, yung judicial authority. Gusto lang nilang lusutan yung pagkakamali nila na hindi nila dinala si dating Pangulong Duterte sa isang competent court. Yung judicial authority court yun eh. Para sinabi lang nila, competent court. Oho. Di ba? Korte ho yan. Nak. Ay, sige nga po. Sasabihin naman yun ba, hindi naman applicable na yung Article 59 Oo. kasi hindi na tayo miyembro ng Rome Statute. Di ba? Kumalas na nga tayo eh. Oo nga naman, yun ang na pinupunto kanina, Kung hindi na tayo kung hindi applicable yung Article 59, Oho. saan mo kinakasuhan si Pangulong Duterte? Wala naman siya Anong article? Oho. Hindi ba sa Rome Statute din? Kaya nga natin sinuko dun eh. Dahil sa Rome Statute. Oo, Ibig oo. bang sabihin ng isang akusado, applicable lang sa kanya yung laban sa kanya at yung mga karapatan niya hindi na applicable dahil hindi na siya, kumalas na siya. Meron bang ganon? Parang gagamitin mo na yun kasi akma doon. Pero pag hindi, teka lang, lisin na natin to. Hindi akma sa kanya. Hindi, tsaka sa korte dyan, kapag karapatan na akusado ang pinag-uusapan, mas mabigat nga yan eh. Yung isa, Diba? basic yun eh. Yung due process of law. Mas mabigat ang karapatan. Kaya kung i-apply mo sa kanya yung sinasampahan ka ng kaso dahil nilabag mo itong Rome Statute, binibigyan mo rin siya ng karapatan. Di ba? Under that statute na sinasabi mo. Kaya yung Article 59, kung gusto mo siyang ipaloob doon sa kaso, kasama yung karapatan niya doon na dapat ibigay mo sa kanya. Oho. Di ba? Well, ayun, nanonood sa atin siguro yung mga abogado, Nelson, si Dean Abe Espoir. Dean Abe, tama mo nga kami kung kami nagkakamali din, Nelson, ha? Yung mga abogadong nakasubaybay sa atin dyan, Nelson, ha? At marami pang iba. Si Atty. Carpio, nakasubaybay din sa atin palaga. Atty. Claire Castro, paliwanag nyo. Sinong tinutukoy, Atty. Claire, matalino ka eh. Sinong tinutukoy na competent judicial authority dito sa Pilipinas? Inako na ng DOJ. DOJ. Diyan tayo mag-file ng kaso, Jen. Kung ang DOJ pala ay competent judicial authority ng Pilipinas, diyan tayo magpapile ng kaso, diyan tayo magpapabista, di ba? Diyan ka maghihingi ng pleadings, di ba? Yan pala competent judicial authority ng Pilipinas eh. Hindi ba? Oo nga, ganyan nga lilitaw yun. Di ba? Well, again, tayo, Nelson, sa ating mga kababayan. Yan po Tayo lang naman, Jen. Nakasulat eh. Ang gusto kong sabihin dyan, pagka malinaw, nakasulat, wala nang dapat. Hindi mo na nga dapat ipaliwanag di ba? Very obvious, sabi nila. Obvious eh. Obvious, Nakalagay na nga bawal magtapon ng basura dito, nagtatapon ka pa di ba? Parang ganun lang yan. Sabi, hindi ko nakita kasi hindi ko nabasa. Napapikit ako eh. Hindi ko nabasa yung karatol eh. Di ba? Oo. Well,
sa ating mga kababayan. Oh, break muna tayo, Nelson. Break na tayo. Break muna tayo. Wala na tayong Vox Populi, ha?